gikan sa user, nahimong pusher, hangtod sa patipanta ng mga kahilayan na sudlan ako. Magbuhat mi og pag kawat sa kinabuhi sa tao. Mura na siya ka ng sayon na kaayo. Kaya nga akong nabuhat ng krimen, usama ko sa buhat ng kwarta nga dili pig na kwarta, illegal nga mga kwarta. Ito magkogikan sa Regional Rate Person. Iba-ibang klase na tao ang atong na-touch natin. Like sa prison ministry, sa street evangelism. Ang akong kinabuhi sa una nung sa wala pa ko yung relasyon ba sa Ginoo. Grabe kagubot, wala kalinaw. No? Sa matag higayon, adunay kabalaka. Sa matag higayon, adunay kalisang. Kaya ang ako daan niya kinabuhi, kung ato pasugdan, sa pinakasugdanan, no? Gikan sa user, nahimong pusher, hangtod sa patipanta ng mga kahilayan na sudlan ako. Sama sa akong kauban nga nagabuhat ko siya o dili maayos ang kinabuhi. Ako, adun sa nilay akong kasinatian. Kaya nga akong nabuhat ng krimen, usama ko sa buhat ng kwarta nga dili pig na kwarta, illegal nga mga kwarta. Kay ngano lagi nga nakabuhat mo usama ginuna na ang krimen tungod kay bisan na kay ko sa Ginoo, pero wa na ako ikinabuhi hantod nga mga butang sa balay sa akong mama sa amoa nangahurot akong mga igsuon, puros na nako naglagot tungod sa akong bati nga mga binuhatan. Ikan ko sa Leyte Regional Prison. Sawa pa kong priso, usa ko ka dakong makasasala. Kay katong mga panahon na, nga wala pa ay Kristo sa akong kinabuhi. Patuyang lang. Kay ang among pagtanaw sa sakto is sayop na ito sa mata sa Ginoo. Ano nga, sa panahon nga nakasuod ko grupo sa kagrupo nga ang ilang una is ang pagkawat o pagkuha sa kinabuhi sa katao. Magbuhat mi og kawat sa kinabuhi sa tao. Mura na siya ka ng sayon na kaayo. Primero, duha, tulo, upat. Wala pa mi sakpi. Paminaw na mo sakto mi. Pero meron na mga adlaw, bulan nga pagka-prison ako, ang musulod sa ako na wala. Din na din. Kaya dili galing nga sa kakalayaw, kung asa ni mo gusto adtuon, makaadto ka. Samar na sa ero nga binuhian, isudin ka itong tangkay, dili gid mahimutang. Sa dihang priso di kay suon adto din mo kita. Kay kung ang ubang tao diha sa gawa ng sultikon nga hindi sila bati na kaya na siya ayaw mo doon na daw tan dili mo isuon. Naabot ang panahon nga nadakpan ko. Naurot mi kadakop, pero nauna ako kadakop. Napriso ko sa Cebu City Jail. Ang tong nga nabalhin ko sa Leyte Regional Prison. Dito, na isa ka tao nga invite ako sa church dito sa Leyte Regional Prison sa ministry ni Pastor Jojo. Diha sa pagka-preso na ako, no? Kanunay siya nagatuktok sa pultahan sa ako kasing-kasing. O gitugutan na po na ako siyang ablihan, dawaton. No? Isip kay Diyos, manunubos, manluluwas. No? Kay dito sa prisuhan, usubon ka sa Ginoo.
kung ikaw ang hita lang yung kagpamagi ba, gusto kang madaog nga to sa Diyos, kinhalay mo surrender nga to niya tanan. Motong diha nasuod ko sa ministry, nahimo kong bunagin, dito na ko na kita ang, kung nabasa kung unsa gid ang kamatuoran. Dito, pinagi sa ministry ni Pastor Jojo na nakaila ko sa atong buhay nga Dios. Nakaila ko sa buhat ni Jesus Christ. Grabe kay akong pasalamat. Kinaila-ila ginako si Jesus Christ. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay sa dihang nakabati ko sa iyang pulong sa una sa akong kahugaw, sa akong kaagi, tanan mga kahilayan. No? Nakabati ko sa iyang pulong nga may naghahatag na akong kadasig. O sa kapastor naghatag na ay mga pulong nga ako nadungog dito sa Mayabuyog. Sa Isaiah 11:18 nagingon ang Ginoo nga ri kamo kanako no kay maghusay kita bisag unsa kapulang imo sala maputi kini sama sa balahibo sa karnero. Bunga sa ganing maayo, mao na nga akong gibuhat ang maayo ato sa eskusuhan, naning kamot ko. Nagtuon sa Biblia, magbasa ko Biblia kay ang importante gyud ang pagbasa, pagsimba, ang pagampo. Sa dihang niabot na panahon nga medyo nigaan ang akong pagkatao sa na hatagan ako sa grasya sa Ginoo. Dihan ako na-realize nga dili ko din buhat ang Ginoo nga mahimulang taniya. Gikan ko sa LRP na Leyte Regional Prison. Unya pasalamat ko nga sila si Pastor Jude naabot sila dito para sa ministry. Unya nagkaila mi tapos nadasig pud mi sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Then antod nga gitugot sa Ginoo nga makagawas ta. Bukat kaya akong kasing-kasing kapag mga panahon na. Nabalaka ko sa kong pamilya dito sa gawas. Kaya wala ko dito silang dool. Pero, kaning nabasahan ako nga verse nga sa Mateo 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. So dito, tagaan ko kalinaw sa Ginoo. Ipapahulay ko niya sa tanang kabalakan ako, buol na ako, kasakit na ako dito. I'm no longer a slave here. I am a child of God. So no